Vibes. Abangan this Saturday. Hi, we're Shamrock, and you are watching Scene Zone. Ang bookingan. Sino naman ang may baong maintenance? Ay, tulad po ng Sir Bradley. Sa gout. Ayun. At pangharana ng Alipin Hitmakers. Ako'y alipin mo kahit hindi batid. At aaminin ko minsan ako'y manhid. Mapapanood alas 12 ng tanghali dito lang sa DZRH TV. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Pakikinggan ang bawat panig. When you fight for justice, think about the queer people. Kung hindi kami magkukwento, sino ang magkukwento para sa amin? Ang mga panawagan, ipababatid. Hindi talaga ito masusing pinag-aralan ng gobyerno. The women who are beaten and abused. It's time to listen to their voices. Hayan ang iba't ibang boses, mga kwento mula sa iba't ibang anggulo. Dito lang sa Point of View. Mapapanood tuwing linggo, alas 12 ng tanghali sa DZRH TV. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado. Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ang pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Isang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan, tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Walang patid na balita, walang tigil na impormasyon at tuloy-tuloy na reports kasama ang buong puwersa ng DZRH sa buong Pilipinas. Mula Luzon, Visayas at Mindanao, lahat ng malalaking balita, maiinit at viral. Hagip ng pinakamalawak na newscast sa buong Pilipinas. Rapido Hataw Balita. Rapido Hataw Balita. Kasama sina Ray Sibayan at Romel Fuertes. Rapido Hataw Balita. Mga malalaking balita, hataw. Rapido Hataw Balita. Biyernes, January 16, 2026. Sa tibong headlines sa ating Rapido Hataw Balita. Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro
Kinasuhan daw po ni Batangas Congressman Leviste. Trabaho ng ICI patapos na ayon kay Pangulong Marcos. Posibilidad na nakalabas na ng Pilipinas si Charlie Atungang sa pamagitan po ng backdoor, hindi inaalis ng immigration. Custody kay Engineer Alcantara, pagpapasya ng Senado sa Lunes. Cross-examination kay dating PNP Chief Nicolas Torre III kaugnay ng kaso laban kay Pastor Kibuloy tuloy. Pag-expel kay suspended Representative Barzaga sa Kamara, sinusulong. Involuntary hunger noong November 2025, bahagya raw pong nabawasan. Isang bangka tumawid sa karagatan ng Pulilio sa Quezon, isa ang nawawala. Pasok sa ilang LGU sa Northern Samar at klase naman sa ilang eskwelahan sa Tacloban, suspendido dahil naman sa bagyong Ada. Rapido, hataw, balita. Ito po mga lingkod, sina Ray Sibayan At Romel Fernes. para sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Rapido, hataw, balita. Sa ating munang mga balita, patuloy pong kumikilos pahilagang bagyong Ada sa silangan ng Eastern Visayas. Sa report ng Pag-asa Weather Bureau, huling namataan ng sentro ng bagyong Ada sa layong 325 kilometro mula sa silangan ng Giwan, Eastern Samar. Taglay po nitong pinakamalakas na hangin. Nabot po sa 65 kilometro bawat oras malapit sa gitna. At bugso ng hangin nabot naman sa 80 kilometro bawat oras. Kumikilos hong pahilagang direksyon sa bilis na 15 kilometro bawat oras. Nakataas po ngayon ang signal number 1 sa mga sumusunod na lugar. Silangang bahagi ng Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Albay, Sorsogon. Silangang bahagi ng mainland Masbate kasama na po ang Ticao Island at Burias Islands. Northern Samar, Eastern Samar, Biliran, Northern at Central portion ng Leyte, Eastern part ng Southern Leyte, maging sa Dinagat Islands, Siargao, Bukas Grande Islands. Sa pagtayab po ng Pag-asa Weather Bureau, posibleng lumiko. Posible daw pong mag-U-turn ang bagyong Ada pagsapit ng araw ng Martes dahil naman sa umiiral na high pressure area sa bahagi ng West Philippine Sea. Inasa namang hihina ang naturang bagyo bilang isang tropical depression sa susunod na linggo hanggang sa maging isang LPA o low pressure area na lamang. Nagsalita na si Pangulong Ferdinando Bongbong Marcos Jr. tungkol sa kahinatnan ng Independent Commission for Infrastructure na nag-iimbestiga sa manualyang flood control project sa bansa. Sa ambush interview, sinabi niyang Pangulong Marcos na malapit nang matapos ang trabaho ng ICC. Pero nakadepende pa rin anya ito sa kailangan pang trabahuin ng panel kung lahat ng kanilang iimbestigahan o naimbestigahan ay naimbestigahan na. Samantala, sabi pa ng Pangulo, wala pang desisyon kung magtatalaga pa ng mga bagong commissioner ang ICI. Matatandaan tayong si ICI Chairman Andres Reyes na lang ang natitirang miyembro ng ICI matapos na nangyaring isa-isang pagbibitiw sa pwesto ng kanilang mga miyembro. Anya, ang focus na ng investigasyon ay sa Office of the Ombudsman at Department of Justice kung naibigay na lahat ng kinakailangang impormasyon. Rapido, hataw, balita. Hindi naalis ng Immigration Bureau ang posibilidad na nakalabas na ng Pilipinas ang gaming tycoon na si Charlie Atung-ang. Inibumpayag naman ni Immigration spokesperson Dana Sandoval sa pagtatanong po ng DZRH. Subaltayin po kay Sandoval, sa ngayon po ay makatutugon lamang sila sa mga international port at port of entry at exit na minamanduhan ng imigrasyon. Una pong sinabi ni Sandoval na batay sa kanilang official record ay hindi pa naman nakakalabas ng Pilipinas. Si Charlie Atung-ang, subalit mayroon namang Immigration Lookout Bulletin Order ang inisyo laban sa naturang negosyante na naharap sa mga kasong kidnapping at serious illegal detention. Magugunitang humiling pa rin ng mga otoridad sa pamagitan ng Philippine Center for Transnational Crime maging sa International Police na mag-issue ng red notice
laban kay Ang sakaling siya ay sumibat na palabas ng Pilipinas. Pagpapasya ng Senado sa Lunes kung kanino mapupunta ang custody, may dating Bulacan 1st Engineering District Office Henry Alcantara. Kasunod ito ng pagtanggap sa kanya bilang state witness ng Department of Justice kaugnay sa manumalyang flood control projects. Ayon kay Senate President Vicente Soto III, tatalakayin ang usapin sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee sa Enero 19 upang linawin ang kalagayan ni Alcantara bilang bahagi ng Witness Protection Program. Sa kaparehong pagdinig, harapan tinaguri ang BGC Boys kaugnay na ulat na posibleng bawiin ang kanilang mga naunang testimonya. Matatanda ang umaming sina Alcantara at dating District Engineer Bryce Hernandez sa kanilang pagkakasangkot sa irregularidad sa flood control projects. Sa kasalukuyan, nasa custody pa rin ng Senado si Alcantara kasama ang iba pang sangkot sa kaso, kasama na sina Hernandez, JP Mendoza at ang kontratistang si Pacifico Curly Discaya. Rapido, hataw, balita. Isusulong naman ng National Unity Party ang tuluyang pagpapa-expel sa Kamara kay suspended Cavite Congressman Kiko Barsaga. Kasunod po ng patuloy nitong mga pahayag na naninira sa buong institusyon. Ayon po kay House Deputy Speaker Ronaldo Puno, chairman ng NUP, na iniwala naman ang partido na hindi titigil si Barsaga sa pagbibitiw ng mga negatibong akusasyon laban naman sa Kamara kahit suspendido na ito. Nilinaw po ni Puno na bukod sa hakbang ng pagpapatarsik, itutuloy din ng NUP ang pagharap ng mga kaukulang kaso sa korte laban sa naturang kongresista. Kaugnay po ito ng alegasyon ni Barsaga na tumanggap di umano ng suhol ang mga miyembro ng NUP mula sa bilyonaryong negosyanteng si Enrique Razon para daw po suportahan noon si dating House Speaker Martin Romualdez sa 2025 midterm election. Nanindigan ng dating Regional Director ng Department of Public Works and Highways sa Ilocos Region na walang ghost project sa kanilang lugar. Sa panahon ng DZRH, sinabi ni Engineer Ronel Tan na natapos ang accreditation ng mga law enforcement agency sa rehiyon. Lahat nilaan niya ng mga rehiyon ay iniimbestigahan dahil sa anomalya sa mga flood control projects, kaya hindi na nito kinu-question ang pagsibak sa kanya. Good news ba to o bad news? Bad news. Nakita ko na eh. Nakita mo na. What else is new? So, hindi ko nibabalita to. Bad news naman eh. Sige, balita pa rin natin. Para balaan natin yung para mga heads up. motorista. O eto, meron pong nakaumang na naman na pagtaas sa presyo ng petrolyo next week. Ano po? Bate po sa pagtaya ng DOE. Posibleng humigit kumulang daw to po ng piso 35 sentimos ang magiging pagtaas sa bawat litro ng diesel. Humigit kumulang naman sa 60 sentimos ang magiging pagtaas sa bawat litro ng gasolina, habang humigit kumulang sa piso ang mari naman pagtaas sa bawat litro ng kerosene. Sabi ng DOE, parang hindi na kayo nasanay. Bahagyang nabawasan ang dami Sanay na na mga... ho kami sa inyo na kayo nagsasalita para sa mga oil companies. Sige. Ikaw na. Bahagyang nabawasan ang dami ng mga nakaramdam ng gutom sa bansa noong November ng nakalipas na taon. Ito ay batay sa survey ng Social Weather Stations para sa 1,200 respondents mula November 24 hanggang 30, 2025. Ayon sa SWS, 20.1% ng Pinoy families ay kumalam ang sikmura at walang nakain kahit isang beses sa nakalipas na 3 buwan. Ang datos ay mababa ng 1.9 puntos mula sa 20.1% na pamilyang naggutom noong September 2025 at mula sa 16.1% noong Hunyo, mga kaparehong taon. Ipinaliwanag ng SWS na ang average na 20.2% na involuntary hunger ay kapareho ng naitala noong 2024 na 0.9% na mababa kumpara sa record low na 21.1% average noong panahon ng pandemya taong 2020. Lumabas din sa survey na 51% ng Pinoy families na nagsabi na sila ay mahirap. 12% ang
nasa borderline at 27% ang naniniwala na sila ay hindi dukha or mahirap. Rapido, hataw, balita. Ngayon, sa rapido ho ng mga report, 30-year infrastructure roadmap kontra budget insertion, isinusulong daw po ni Senador Win Gatchalian. Report mula sa Senado, RH28, Lakay Raymond at Paz. Lakay Raymond. Ray, sinusulong ni Senador Sherwin Gatchalian ang paglalatag ng 30 taong infrastructure master plan upang matiyak ang pinakamatataas na benepisyo o maximum return on investment at maiwasan ng mga budget insertion sa mga proyekto ng pamahalaan. Ito ay nakapaloob sa Senate Bill 1652 o ang Master Plan for Infrastructure and National Development o MIND Act na kanyang inihain. Layunin nitong masigurong magpapatuloy ang mga mahalagang proyekto ng pamahalaan na hindi na antala kahit pa magpalit ang administrasyon. Titiyakin nito na gagamitin ang pondo sa mga proyekto mapapakinabangan ng mas nakararaming mga Pilipino nagbabayad ng buwis. Din ni Gatchalian, dahil mas malaking bahagi ng pambansang pondo ay napupunta sa infrastruktura, kailangan matiyak na bawat piso ay nagagastos sa mga proyektong tunay na pakikinabangan ng mga karaniwang Pilipino. Naniniwala ang senador na kapag ang master plan ay nakaangkla sa batas, hindi ito madaling palitan at may pagpapatuloy ang mga importanteng infrastruktura kahit na magpalit-palit pa ang mga nasa pwesto. Ito si RH28, Raymond Advance para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Batangas Representative Leandro Legarda Leviste, kinasuhan si PCO Undersecretary Claire Castro. Ibalita mo yan, RH number 12, Manang Milky Regunan. Manang Milky. Romel at Ray, kinasuhan na ng cyber libel ni Batangas Representative Leandro Leviste si Undersecretary Claire Castro ng Presidential Communications Office dahil sa umano'y mga libelous statements nito sa kanyang vlogs tungkol sa lagay ng kanyang solar energy firm. Ang kaso ay sinampa ni Leviste sa Balayan RTC kung saan ang kanyang abogado ay si Attorney Ferdinand Topacio. Wala nang itinanggi ni Leviste na ibinebenta niya ang kanyang solar energy franchise sa Solar para sa Bayan Corporation na nabigyan ng congressional franchise. Pinagmumulta ng Department of Energy ng 24 billion pesos ang Solar Philippines Power Projects Holdings Incorporated, ang parent company ng Solar Energy Empire ni Leviste. Bigo itong makapag-produce daw ng power sa ilalim ng 30 service contracts ng gobyerno. Napikon si Leviste sa palagyan umanong pag-single out sa kanya ni Castro sa kanyang mga vlog. 111 million pesos ang katumbas na hiningi ni Leviste sa kasong isinampa laban kay Yusek Castro. Ako si Milky Regunan, nagulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Milky. Samantala, cross-examination kay dating PNP Chief Nicolas Torre III kaugnay ng kaso laban kay Pastor Kibuloy. Tuloy daw po ngayong hapon. Report mula kay RH52, Edniel Parosa. Edniel. Ray, sa ikalawang sunod na araw ay sumalang dito sa cross-examination sa Pasig Regional Trial Court itong si dating PNP Chief at ngayon MMDA General Manager Nicolas Torre III. Kaugnay ng kinaharap na kaso ng televangelist si Apollo Kibuloy. Tumato yung testigo si Torre sa qualified human trafficking case na kinaharap ng Kingdom of Jesus Christ leader na aresto taong 2024 noong hepe itong general ng Davao Region Police. Partikular niyang ilalahad bilang witness ng prosekusyon ay ang pagiging legal na pagdampot sa pastor mula sa compound of religious sect sa Davao City. Wala pang alauna ng hapon ay maagang dumating dito sa Pasig City Hall of Justice si Torre. Pero mukhang mas maagang dumating si Pastor Kibuloy dahil hindi na natin naabutan dito. Ito kahit sabi ng legal counsel ni Kibuloy na si Attorney Israeli Tutorion sa DZRH News, alauna inedya itong pagsisimula ng hearing at ating panginantabayanan dito sa labas. Batay sa naunang pahayag ni Torion, hindi natapos ang kanyang pagtatanong kay Torre kahapon bilang testigo kaya ipagpapatuloy ito ngayong Biyernes. Kahapon din, unang pagkikita ni Torre at Kibuloy, wala nang maaresto ang pastor at dalhin sa kanyang pansamantalang tiitan dito sa Pasig City Jail. Ako naman si Edniel Parrosa, nag-uulat para sa DZRH.
Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. ICI hindi makabalik sa opisyal na operasyon matapos magbitiwan dalawang commissioners. Magsusumite ng report kay Pangulong Marcos. Ibalita mo yan ang Rich number 15, Giselle Ricafort. Giselle. Lakay Romel, hindi pa makabalik ang Independent Commission for Infrastructure sa opisyal na operasyon matapos magbitiw yung dalawa nilang commissioner. Batay sa EO number 94, sinabi ng ICI na isa silang collegial body na makagagawa lamang ng opisyal na aksyon kung may pahintulot ng mayorya ng mga miyembro. Si ICI Chairman Andy Reyes na lamang yung solong miyembro ngayon, kaya hanggat hindi raw na ibabalik yung quorum, hindi rin maipagpapatuloy yung kanilang operasyon. Pero giit ng Independent Commission, patuloy sila sa pagproseso, pag-organisa, pagdokumento at pangangalaga sa lahat ng record. Gayon din sa mga ebidensya na nasa kanilang kustodiya ngayon. Magsusumite yung komisyon ng report kay Pangulong Bongbong Marcos na naglalaman ng mga nagawa nila na mula ng itatag ito noong September 11, 2025 at para na rin maging gabay sa pagtukoy sa mga susunod na hakbang para sa komisyon. 8 case referral na yung isinumite ng Independent Commission laban sa halos 100 katao at naging batayan yung mga yan ng Office of the Ombudsman sa paghahain ng 3 kaso at pagkakaaresto sa 16 na sabit sa anomalya sa flood control. Ibinida rin ng ICI yung mga rekomendasyon para sa reforma sa kasalukuyang mga sistema upang hindi na maulit yung irregularidad sa mga proyektong pang-infrastruktura ng pamahalaan. Ginawa ng komisyon yung pahayag matapos sabihin ng Pangulo na patapos na yung tungkulin ng komisyon dahil na-imbestiga na raw nila yung lahat ng mga dapat sa anomalya sa flood control. Ito si Giselle Ricafort para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you. Salamat, Miss Giselle. Samantala naman, petisyon sa Korte Suprema, humiling daw po ng review sa Ombudsman Order laban kay Senador Villanueva. Report mula kay RH29, Boy Gonzales. Boy. Lakay Ray, nagsampa si Jana Baritayang ng motion sa Korte Suprema upang ripasuin ang Ombudsman Order noong 2019 laban kay Senador Joel Villanueva. Siniling ng petitioner ang public disclosure ng lahat ng tala at komentaryo muling pagsuri ng Ombudsman sa kaso at pagbawi sa 2019 order habang ibinabalik ang 2016 decision na nag-utos ng dismissal kay Villanueva. Kasama rin sa petisyon ang pag-utos sa Senado na ipatupad ang nararapat na administratibong parusa at pagkatag ng doktrina sa transparency para sa lahat ng desisyon ng Ombudsman. Wala pa payag mula sa Supreme Court, Ombudsman o Senado hinggil sa naturang motion. Ito si Boy Gonzales para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. U.S. Ambassador Carlson na formal nang nagpaalam, ibinida ang mas tumibay na relasyon sa pagitan ng Amerika at Pilipinas. RH number 4, Ms. Karen Oyong. Ms. Kay. Yes, kasamang Romel, kasamang Ray, formal nang nagpaalam bilang ambassador ng Amerika sa Pilipinas si Mary Kay Carlson na tumayong envoy ng Estados Unidos sa bansa ng halos 4 na taon. Sa kanyang pahayag kasabay ng farewell open house reception na idinao sa Makati City kamakailan, sinabi ni Carlson na lubos niyang ikinagagalak na magsilbi bilang ambassador ng Amerika sa Pilipinas kung saan naramdam niya ang hospitality at tunay na pagkakaibigan sa unang araw pa lang ng kanyang pagdating sa bansa. Binanggit naman ni Carlson ang mga milestones ng Amerika at Pilipinas sa panahon ng kanyang tenure dito sa bansa tulad ng pagsulong sa digital economy para sa mga maliliit na negosyo, partikular na sa mga malalayong puok, ang pagtatag ng bagong Regional Foreign Assistance Section at pag-administer ng humigit $313 million para sa pagpapalakas ng energy resilience, paglaban sa illegal fishing, pagsulong sa mga programang pangkalusugan at pagsulong sa pribadong sektor. Panahon rin ang kanyang panunungkulan ng mabuang ang trilateral initiative sa pagitan ng Japan, Amerika at Pilipinas para sa pagsulong ng high-impact infrastructure investment sa Luzon Economic Corridor at pag-engganyo sa U.S. business community na mamuhunan sa Pilipinas. Bilang treaty ally, sinabi rin ni Carlson na kabalikat ng Pilipinas
Pilipinas ang Amerika sa pagsulong ng isang malaya at bukas na Indo-Pacific sa pamagitan ng halos 500 o 500 na joint military activities, kasama ng pinakamalawak at malaki ang Balikatan exercise noong 2025. At naging katuwang ng Pilipinas ang Amerika sa pagsulong sa international law, lalo na sa South China Sea at sa proteksyon ng karapatan ng mga Pilipinong mangingisda. Sa anunsyo naman ng White House noong Oktubre, pinangalanan nito at ninominate bilang bagong ambassador ng Amerika sa Pilipinas si Lee Lipton, ang interim permanent representative to the U.S. mission to the Organization of American States. Ako si RH4 Karen Oyong, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Ms. Gay. Samantala, bus companies pinayon daw po ng LTFRB na suspindihin ang mga biyahe na dadaan ng Port of Sorsogon dahil sa patuloy na banta ng bagyong Ada. Report mula kay RH5, Val Gonzalez. Val! Ay hinihikayat ng Land Transportation Franchising Regulatory Board o LTFRB ang lahat ng mga kumpanya ng bus at iba pang transport group na suspindihin na muna ang mga nakatakdang biyahe ng bus na patungo ng Port of Sorsogon. Ito'y bahagi pa rin ng babala at patuloy na paghahanda ng LTFRB dahil sa bantang hatid ng bagyong Ada. At sabi ni LTFRB Chairman Atty. Vigor Mendoza II, ang kaligtasan ng mga pasahero at driver ang prioridad ng regulatory agency. Ito'y dahil sa kadalasang nai-stranded lamang ng ilang araw ang mga pasahero ng mga Roro bus kapag panahon ng isang bagyo. Batay sa huling weather bulletin na nilabas ng PAGASA DOST, lumiko sa direksyong panorte ang bagyong Ada habang patungo ng G1 Eastern Samar. Dala ang lakas ng hangin, 65 kilometro kada oras at bugsong aabot sa 80 kilometro kada oras. Malaking bahagi ng Bicol Region ang nasa ilalim ng Tropical Cyclone Warning Signal number 1, kasama na rito ang Sorsogon. Ako si Val Gonzalez, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Quezon City Police District, nanguna naman sa maraming naarestong wanted persons sa Metro Manila noong nakalipas na taon. Ibalita mo yan RH number 27, Mr. Noche. Kakas, Mr. Noche. Romel at Lakay Ray, nanguna ang Quezon City Police District sa pinakamaraming bilang na naarestong wanted person itong nakaraang taon simula January hanggang Disyembre. Higitan naman nito ang 4 na police district sa National Capital Region Police Office. Nakapagtala ng 3,665 na kabuuang bilang ng naarestong wanted individuals na sangkot sa iba't ibang kaso. Ayon sa QCPD, patuloy rin ang kanila umanong pagsikap upang masugpo ang kriminalidad at mapanatili ang kapayapaan sa lungsod. Sabi ng QCPD, itawag lang sa emergency number 911 o QC Helpline 122 kung mayroon umanong nalalamang wanted na nagtatago sa kanilang lugar. RH 27 at sika sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you. Salamat, Noche. Malabon LGU, ipinagutos daw po ang pagpapasara sa pasilidad ng Tala Cargo Solution, ha? Matapos daw pong makita ng direhistradong sigarilyo kamakailan. Natin pong alamin sa report ni Edwin Duque. Edwin. Lakay Ray, pinagutos ngayon ng pamalang lungsod ng Malabon sa pamagitan ng PPLO ang pagsamantalang pagkasara ng pasilidad ng warehouse na pinamamahalaan ng Tala Cargo Solution dito sa Barangay Baysilo, Malabon. Ito'y dahil sa hindi mo pagsunod sa business permit at regulatory requirements. Kasunod ito, Lakay Ray, ng pagkakadiscovery at pagkakasapsam ng Philippine National Police Highway Patrol Group, NCR, na humigit kumulang 1.5 bilyong halaga ng hindi rehistradong imported na mga produktong tabako sa nasabing container yard. Ito yung nangyari noong December 31, 2025. Ang usapin na niya ito ay kasunod na kinumpirma ng Bureau of Customs at pagkatapos ay sinigurado ng mga otoridad ng bansa ang lugar para sa karagdagang investigasyon. Kanina ay bantay sarado ito ng mga tauhan ng Bureau of meron taga-Customs, meron PNP at meron din mga Philippine Coast Guard. Bilang tugunan niya ay sa alkalde,
nagsagawa na sila ng inspeksyon sa Malabon noong Enero 2 at Enero 5. Sa pamamagitan ng BPLBO, naglabas na rin ng notice of violation na nangangailangan na kay Ray ang kampanya ng isabit sa loob ng 3 araw ng trabaho. Pero hindi pa rin tutupugon, kaya nagpasya ng LGUs, gaganda itong isasara hanggang makapag-comply sila kung ano yung pangailangan na hinihingi ng Malabon City Government. Aresto at Edwin Duque nagulat sa Tisa, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Rapido, hataw, balita. Standby ang mga balita mula po sa mga probinsya. Pilipinas ang oras, alas 2:39. Ang oras na yan ay hatid sa